Dead on arrival ang isang magsasaka habang umatapos mabangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta sa mga Tarem, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Magsasakang sakay ng bisikleta na bangga ng motorsiklo sa mga Tarem, Pangasinan patay. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 75 anyos na magsasaka matapos mabangga ng motorsiklo ang sinasakyan niyang bisikleta. Sa report ni Chief of Police Major Ramsey Ganaban, nakilala ang biktima na si Abilino Habinar, residente ng Barangay Makarang, habang ang driver ng motorsiklo naman ay si Lawrence Nicole Sipat, 19 anyos, residente ng Barangay Kabaluyan First, mga Tarem. Sa investigasyon, nag-overtake umano sa isang sasakyan ng motorsiklo at aksidente na nabangga sa likuran ang bisikleta. Dahilan upang ito ay sumimplang at bumagsak sa sementadong lansangan, naduguan ng biktima na naitakbo pa ito sa paggamutan, subalit diniklarang dead on arrival na ng attending physician. Ang motorcycle driver na si Sipat na nagtamo rin ng minor injury ay nasa kustodiya ngayon ng mga Tarem Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ulat mula sa Camp PFC Cirilo Tolentino, Lungsod ng Balanga, sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa Cleo ng PNP Bataan laban sa loose firearms mula October 3 hanggang October 8, 2024, matagumpay na nakumpiska ang 15 piraso ng iba't ibang klase ng baril. 4 ang nakumpiska sa pag-iingat ng hindi lisensyadong baril. 9 na baril naman ang paso na ang rehistro ang pansamantalang idiniposito sa Bataan PNP at 2 baril ang umano'y napulot at isinuko ng mga mamayan sa PNP. Ayon kay Police Colonel Palmer Tria, Provincial Director, ang PNP Bataan ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon sa baril para mapigil o hindi magamit ang mga ito sa karahasan, lalo pa ngayon nalalapit na ang 2025 midterm election. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37. Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod na tinanggap ng Davao del Norte Police Provincial Office si Acting Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rositi sa kanyang command visit. Ang pagbisitang ito ay naglalayong palakasin ang pangako ng Philippine National Police o PNP na tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa rehiyon, lalo na sa papalapit na panahon ng halalan. Sa kanyang pagbisita, nakipag-unayan si Police Brigadier General Rositi sa matauhan ng Davao Norte Police Provincial Office na binigyang diin ang kahalagahan ng pagtaguyod ng mga core values at responsibilidad sa loob ng hanay. Dagdag pa ng general na ang parehong patnubay na ibinahagi sa mga nakaraang direktor ng kapulisan sa Rion 11 ay tinampok ang kanya mga direktiba. Una, ang intensify anti-criminality measures. Pangalawa, increase police visibility. At ang pangatlo ay diligent performance of duties. Tinapos ng Acting Regional Director ang pagbisita sa pamamagitan ng pagkikayat sa mga tauhan na manatiling matatag sa kanilang pangako, sa kanilang mga tungkulin at magtulungan upang bumuo ng mas ligtas na mga komunidad sa Davao del Norte. Samantala, nag-courtesy call naman si Police Brigadier General Rosete sa 2 public official ng Davao del Norte tulad ni 1st District Congressman Pantaleon Alvarez at 2nd District Congressman Alan Duhali. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.